Kasama ko po ngayon si Ma'am Rogelia Pavia. Ang reklamo niya si Mister na ilang beses nang nangaliwa. Pinabayaan na rin daw sila. Yung kanyang mga anak ay hindi pa nababayaran ang tuition sa eskwelahan. Sabi niyo, mga anak niyo ay nganga. Opo. Pero yung mga kabit ni Mister, Bula-bula. bumubula-bula ang bibig. Opo. Ano bang trabaho ni Mister? Sa barko po siya, sir, overseas po. Chief cook po siya doon. Malaking sweldo niyan, Opo. yung chief cook. Opo. Kailan Tas, pa siya bumaba? Bumaba po siya ng February, na-confirm ko po kahapon sa agency niya. Kaya lang ayaw ibigay yung exact date kasi confidential daw. And then sabi ko nga, bakit nung February pa siya bumaba? Bakit hindi pa po siya nagpapakita sa mga bata para malaman po niya kung ano pong problema ng mga bata? Kasi nakatake man po sila ng exam pero hindi po i-record ng teacher yung exam nila kasi hindi pa daw po bayad. Wala man lang communication para Wala po, binlock po niya yung mga bata ng December kasi umuwi sa akin, nagbakasyon sa Palawan. Nagalit siya. Tapos yun, binlock na niya yung mga bata. Tatlo po anak Nagbakasyon sa Palawan? Opo, sa Palawan na po kasi ako naka-base, doon po kasi ako nag-work. Tapos nung nagpaalam, nagalit siya kasi ayaw niyang payagan na pong uuwi sa akin yung mga bata. Paano niyo po nalaman na meron pong dalawang kabit? Ay, may picture po ako, sir, eh. Yan yung girlfriend number 1, si Jowa Girlfriend number number 1. one? Opo, yan po yung naghatid Okay. sa kanya sa airport. Si girlfriend number 2 naman, Nasaan kachat niya, inutusan niya na maghanap ng hotel. Ayan, si number 2. Opo, kasi pag uwi daw niya, mag-check-in sila. Yun po yung convo na nabasa ni girlfriend number 1. Si GF number 1, yung name niya si Marivic. Yan po siya. Si Okay. girlfriend number 2, si Jocelyn. Yan siya. Magkaibigan po yan silang dalawa, sir. Eh, si girlfriend number 1, nagalit ngayon kay girlfriend number 2 kasi nag-ahasan daw silang dalawa. Pero nagkaayusan na rin sila. Hindi ko nga po alam, wala na po akong balita sa kanila, sir, eh. Teka muna. Wala na po akong pakialam sa kanila, sir, kahit mag-isang dosena pa girlfriend niya. Basta yung mga anak ko, sir, suportahan niya. Dahil may kalaban siya pag yung mga anak niya pababayaan Pero si niya. girlfriend number 1 nakakausap niyo. Yung girlfriend number 1 po, kachat po siya ng girlfriend ng anak ko. Kaya nalaman ko na may girlfriend number 2 siya, na which is friend din niya. Pero hindi niyo pa nakakausap si 1 and 2. Hindi pa po, sir. Nababasa ko yung chat nila. Pero nasabi niyo na kay Mister na, oy, meron kang girlfriend number 1 sa girlfriend number Wala na 2. po kaming communication, sir, eh. Pati una kasi nung naghiwalay kami, nagbinlock niya ako kaagad. At sabi niyo, bumubula-bula ang bibig. So, ibig sabihin niyan, nasusunod yung mga luho. Siguro, sir. Ni number 1, number 2. Anong mga luho, halimbawa? Hindi ko pa kasi sila nakita personally, sir, eh. Eh, syempre, doon, nung naghiwalay kami, sir, doon siya sa unang girlfriend niya, tumira siya doon. Tapos, nung binenta niya yung bahay namin, hindi niya ako binigyan ng conjugal property namin, ng share ko, silang dalawa ang nagsama ng girlfriend number 1. So, namili sila ng mga gamit. So, matinik itong si Sir. Kaya nga po siguro nakalbo, sir, eh. Okay. Ano sa palagay niyo, ba't hinahabol-habol siya ng mga girls? Malambing siguro siya sa tingin nila. Hinayaan ko na lang po yan, sir. Ayaw ko na po siyang habulin. Yung hinahabol ko lang po, what is due to my children. Okay. Dami niyang account, sir, eh. Yan yung umuwi siya ng Palawan, sir, kasi binenta niya yung bahay namin Okay, doon. tinatawagan po namin si girlfriend number 1 at saka number 2. Baka girlfriend number 3? Ay, hindi ko nga po alam, sir, eh. Baka meron na nga po. Bahala sila, sir. Pero sport ka lang, mama. Opo. Bakit ayaw mong habulin ang gusto mo lang mabayaran tuition? Pagod na ako, sir. Kaya intindi for 19 years. Tas mamura-murahin ka. Duduro-duruin ka. Ayoko na. Okay. Opo. So, pwede ho natin habulin to POEA agency. Kung nagmamatigas yung agency, may pamamaraan po tayo. Meron tayong mga ahensya ng gobyerno na itatap natin na makakatulong po na para palutangin po ito siya kung alam niyo po yung agency. Opo. Sa Okay. Crossworld po sila, sir. For the meantime, ma'am, nakikinig daw po lang sa atin itong si girlfriend number 1. Kausapin niyo po si girlfriend number 1. Oy, girlfriend number 1, Marivic. Kumusta na kayo ng jowa mo? Okay lang kayo, basta yung mga anak ko, wag niyang pababayaan dahil batas ang kalaban niya, hindi ako. Kung galit siya sa akin, wag niyang idamay yung mga anak ko. Umayos ka, Saldi, dahil nandito ako para ipaglaban ng mga anak ko. Kung ibang tao nga, pinaglaban ko mga anak ko pa. Pakita ka kung matapang ka, di ba matapang ka? Lagi mo akong hinahamon. Annulment, saan ang annulment mo? Baka unahan pa kita ng concubinage dyan. Akala mo magpapatalo ako sa'yo? Ang kapal ng mukha mo? February ka pa bumaba? Hindi mo man lang binayaran ng tuition ng mga anak mo? Bula-bula ang bibig ng mga kabit mo? Magpakita ka. Lumaban ka ng harapan. Huwag kang bakla. Magaling ka lang sa bunganga eh. Huwag kang patalikod. Yabang mo. Si girlfriend number 2 naman po. Jocelyn, good luck. Akala mo lang mabait siyan. Kung sakasakali po, ma'am, Ichopwera ko na ngayon. kasi baka may girlfriend number 3. girlfriend number 3, good luck sa inyo.
Inyo na yan, hindi ko na yan hahabulin. Mga anak ko lang, karapatan ng mga anak ko, pinaglalaban ko. Kailan kayo huling nag-usap ni Mister? April pa kami, 2018, nung nagkaharap-harap din kami sa barangay kasi pinabawsi ko po siya, sir. Kasi dinuro-duro niya ako, tapos minuramura niya ako. Doon po nag-start yun. Sabi niya hindi daw niya alam kung ano yung ibig sabihin ng bawsi. So sinabihan siya ng barangay, sir, violation against women and children po yan. Bawal po niyo pong duro-duruin, bawal niyo pong muramurahin. Alam mo, sir, ang sagot niya sa akin, oh, talaga naman na, balasuba siyang asawa ko na yan, balasuba siya. Ginanon. Kasama po sa bawsi, bawal din ang hindi pagsuporta sa mga anak. Yun nga po, ngayon alam na po niya, sir. Tapos yun, nakarating kami sa piskalya. Ang inano sa piskalya, nag-note siya na magbibigay siya ng 80% ng sahod niya. So nung nakaalis siya nung September 2018, nagbigay siya. Tapos ang ano lang doon, sir, nung pagdating ng February, sir, hindi siya nagsabi na pauwi na pala siya. So nag-expect yung mga bata na may pambayad pa ng tuition. So ngayon, pagbukas nila sa ATM, walang pumasok. So depressed yung mga bata, nalulungkot sila. Siyempre ako bilang nanay, parang nadoble rin yung lungkot ko na paano ba yan magfa-finals? Hindi nagpakita yung tatay niyo, walang pera. Saan tayo kukuha? Tapos nalaman ko, na-confirm ko kahapon sa agency na dumating na nga po siya ng February. Okay, pero sinunod niya po yung napag-usapan sa piskalya. Kaya lang, nung February lang siya naputol sa suporta. Tapos nagtago po siya, hindi na po siya nagpakita sa mga bata. Magkano po yung pinapadala niya suporta dati? Yun ang hindi ko exact na nakuha, sir, kasi tatlong ATM kasi yun. Mayroon sa pambayad sa tuition, tapos ito allowance sa mga bata. Yung bunso, Magkano po lahat sa palagay niyo? wala pa po atang 50, sir. Yung bunso po namin, sir, hindi niya binibigyan ng pera kasi nandoon daw po sa akin. Ako daw po magpapakain. So yung si bunso, sa akin po naka-rely. Pero ma'am, sorry 50,000 pesos a month. Malaki po yun, di ba? Sir, ang tuition po ng dalawang anak ko, tas nabaon po sila sa utang kasi po, sir, nung umalis po siya noong September katapusan, October katapusan, wala pong pera ang dalawang bata. Wala pong pambayad, nabaon na po kami sa pambayad sa bahay, pambayad sa tubig. In fact po, pinutulan sila ng tubig at saka ilaw kasi hindi po sila nakabayad. Wala kayong trabaho, ma'am? Ako po, ngayon po, sir, ay connected po ako sa hotel sa Coron. Cost controller po ako doon. Kaya lagi po ako nakabase po ako sa Coron. And then lumuwas lang po ako dito nung Monday kasi nga ito nga po yung problema namin. Hindi namin makita yung tatay nila. So yun po yung sinadya ko dito. Hanapin po natin siya. And then, pwede na ho natin umpisahan yung kasong bawsi, yung hindi pagsusuporta. And then, kung meron pa ho kayong ebidensya na talagang siya po ay nangangaliwa, pwede natin gamitin niya na para filean din siya ng kasong concubinage. Yun nga po, sir. Ayaw niya, sir, matapang po yun, sir. Wala po yung kinatatakutan, sir. Kung baga, ako pa nga dapat supposed to be, kung ako hindi lang malakas ang loob ko, sir, siguro nagtiklop na ako pero hindi. Kailangan kong ipaglaban yung mga anak ko. I have to ask you this. Kayo ho ba walang lalaki? Wala ho, sir. Kaya ako tinanong yan. Kasi baka naman later on, sasabihin ni sir, pag humarap dito, meron din lalaki yan. So kasi pag gano'n na nangyari, may lalaki ka at may babae siya, quits lang. Hindi po. Tapos po, sir, nung nasa barangay kami, sinabihan po niya yung mga anak ko na nilaglag daw siya. Tapos quits na daw sila. Kumbaga parang ayaw na niya suportahan. Kasi yung mga bata in-interview ng barangay, tapos sabi ng barangay, si daddy po talaga yung may kasalanan kasi minura-mura niya si mama. Tapos sabi niya, nilaglag niyo ako, so quits na tayo. Yung parang ganun yung word. Napaka-immature niya, sir. Ang pwede niya sabihin quits kung halimbawa meron kang lalaki at meron siyang babae, pareho kayo na nangangaliwa, then quits yun. Pero yung nilaglag siya ng anak, hindi po pwedeng tawagin quits yun. Okay?